Hello po guys, bali ito po naging problema nito kaya nag-overheat po yung engine niya. Bali naikabit na rin po natin doon sa radiator. Ayan po. Ayan, naikabit na po natin itong tornilyo. Good afternoon po sa inyong lahat yan. Welcome back to my YouTube channel. Panibagong araw at panibagong videos na naman po tayo ngayon. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, please pakisubscribe na lang po. At huwag niyo pong kalimutang i-hit ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking mga videos. Bali ngayong araw po ito, may gagawin po tayo na aircon not cooling at ang engine overheating. Bali, pakita ko po sa inyo kung ano po ang naging dahilan kung bakit nag-overheat itong sasakyan nito at nawalan din ng AC. Bali, hindi na rin po lumamig yung kanyang aircon. Bali, pakita ko po sa inyo yung naging dahilan. Hello guys, bali tinanggal na po natin itong compressor line. Ito po yung AC compressor line. AC compressor line po. Bali dito po nang gagaling yung leaking, yan o, sa aircon. Ayan po. At saka po dito sa itong dulo. Kung napansin nyo po yung butas na yan, yan po sumisirit po ang preyon din dito. Kaya po pinapalitan po natin ng compressor line po itong ginagawa natin. Ito po naging sanhi kaya nawalan po ng lamig itong aircon nito. May leak po dyan. At saka napansin ko rin po doon sa radiator. May leak po yung radiator nya. Kunin po natin yung radiator para ipakita natin. Bali napa-repair na po natin yung radiator na. Bali pinaltan lang po ng plastic. Pakita ko sa inyo. Hello po guys. Bali ito po naging problema nito kaya nag-overheat po yung engine nya. Walan po ng tubig ang makina kaya po nag-overheat. Kaya dito po natin nakita na may leak po dito sa tagiliran. Kaya po pinapalitan po natin itong plastic. Ayan po. Ayan po. Ayan, kung napansin nyo po yung silicone. Ayan po yung ginawa dito. Pinalitan lang po nitong plastic na to. Ayan po. Sa tagiliran po dito po tumatama yung dito po tumatapon yung mga tubig. Kaya nag-overheat po yung makina. Dahil nawalan po ng tubig po sa radiator. Bali wala pong nagsisirculate na tubig kaya nag-overheat yung kanyang makina. Ayan. Tapos ang aircon din po may complaint po rin din siya ng AC not cooling. Hello guys, ito po yung ating tinanggal dito sa sasakyan ito. Bali ito sasakyan na to Chevrolet Tahoe 2018 model. Bali ito po naging problema niya, AC not cooling. Nakita ko po dito na nag-leak dito. Ayan, kung napapansin nyo po yung kulay green. Ayan, green. Yan po, preyon po yan. Bali dito po nagtatagas yung preyon natin kaya bali nawalan po ng preyon. Tsaka po dito itong butas kung napapansin nyo po itong butas ito. Ayan, malakas po tagas dyan ng preyon. Ayan, itong butas na to po tumatagas ang preyon din. Kaya po in-orderan po natin itong hose na to. At ito po yung hose na in-order natin. Dumating na po kaya kabit na po natin to dito sa sasakyan na to. Ayan po. Bali ito po yung kanyang hose na bago. Ito po sa compressor natin kakabit. At ito po naman dito sa condenser. Yung ito tulong yun. Bali kapareho lang po. Ang diferensya lang po yung taba. Medyo mataba po itong original nya kumpara mo dito sa bali sa Canada po ito. Ito po Canada, ito US. Ayan, made in US. Tapos ito po Canada. Made in Canada po. Pero pareho lang po naman yan. Tapos dito sa medyo manipis po ito kumpara mo dito sa kabilang compressor line. Yan po yung pinaka-compressor line. Bali dyan po nakakabit dyan sa may compressor na yan. Ayan, mapansin po ninyo. Ayan. Bali dyan po nakakabit dyan sa ilalim. Kabit natin itong compressor line. Bali sa ilalim pa lang po ito. Ilalim.
Ayan, tanggalin po natin itong isa. Yan po isa sanction ng papuntang evaporator to. Itong side na po ito. Bali sa evaporator to patungo. Ito naman para sa compressor at sa condenser. Ayan po, nakailalim lang po yan dyan. Ayan, ganyan lang po yan. Tagal mo siya. Ayan. Ganun lang po siya. Kapatong. Nakapatong. Gamit natin itong tagas na yung kanyang bayon. Marami na pong langis ang natapon. Tingnan natin, silipin natin kung may okay. Ayan po. Diyan po siya nakakabit. Tapos isa pong ito dito. Bali nakapatong lang po yun dyan sa may ayan. Napasin po yun. Yan para makita po niya. Ayan. Ito po yung tornilyo niya. Kabit na po natin tornilyo. Kita. Masikip. Bali, dyan na lang po. Tingnan, masikip po. Masyadong space. Bali, kabit na po natin to. Bali, pinaltan lang po nitong plastic at nilagyan ng silicone dyan sa tagiliran. Mapapaltan naman po yung pinaka-plastic niya. Ayan po. Yan po naging sira niya. Pinaltan lang po nitong plastic na to. Kasi ito lang po naman, tubig lang po may nasa loob niyan eh. Yan po, nagsisirculate lang po niya yung tubig niya. Kaya ang problema lang po, naubusan po ng water. Kaya nagpo-plastic po makina niya. Kapitan po natin. Hello guys, bali pinasok na po natin itong radiator dito. Bali ikakabit na po natin itong mga bolt dito sa ayan. Bali 13 lang po yung mga bolt niyan. Kabit po na natin muna sa ito, mayroon po dito pinaka bracket. Diyan po natin ipapatong itong condenser. Patong po natin dito. Bali may clamp po ito dito. Ayan po, may guide naman po yan. Ayan o, may guide po yan dito. Kaya hindi po kayo magkakamali pag natanggal po nyo. Ayan, so pag nagtanggal po kayo, tapos sisikwatin nyo lang po ito dito, tapos hilahin nyo pataas. Ganyan lang po pa. Ganoon din po sa baba. Sa baba nakapatong lang naman yung wala naman po ng lock. Bali dito lang po sa taas nyo sisikwatin papunta roon, tutulak papunta roon. Saka po nyo hahatakin pataas. Ganoon din po sa kabila. Ganyan po rin yan dyan. Ayan po. Ganyan din po yan. May mga clamp dyan. Ayan. Nakikita nyo po. Ito. Bali nakaharang po itong plastic na to dito sa pinaka bracket ng condenser. Ayan. Naka-clip na po yun. Kabit na po natin yan. Bali yung kabila na lang po ating kabit. Ayan po. Kabila naman ating kabit. Ayan po guys. Kabit na po natin. Baba ko mo muna yung video. Kasi try natin po ating ikabit na naka-video. Mahirap kasi isang kamay lang. Abangan ninyo na lang po kung pagkakabit ko po. Yan po guys, bali na ikabit na po natin. Ayun, ito po. Ito po yung ikabit na po natin to. Yan po pinaka-lock niya dyan sa condenser para po hindi po nagalaw. Pag tumatakbo po yung sasakyan, para hindi po nag-up and down po yung condenser. Kailangan po nakapix po yan. Kasi wala po itong sa condenser po, wala pong bolt. Kaya may tendency pong angat baba yan kung hindi naka-clip doon dito sa lock na to. Bali ito po pinaka-bolt na niya, itong lock na to. Para hindi po nagalaw yung ating condenser. Ayan po. Kabit na po natin.
Ikabit po natin itong rubber. Ayan po, rubber po ito dito. Ayan po, tutornilyohan natin mamaya ng 13. Ayan po, ganyan po. Ayan, kabila rin po, ganun din po. Ikabit po rin natin itong pinaka-kabitan ng 13. Ayan po. Ayan po, tsaka po mayroong pinaka-nut po yan para hindi po maano ng tornilyo. Binikit. Kaya po ito ikabit po natin ito. Ito po yung pinaka-paa ng sa radiator. Sa ilalim po ito. Kabit po natin ito sa ilalim. Yan po dalawang yan. Kabit po natin itong bolt na to dito sa likod. Hello guys, bali na ikabit na po natin itong compressor line. Ito po pinalta natin, no? Naikabit na po natin na higpitan na po natin yung pinaka-tornilyo dyan sa compressor. Ayan po. Ayan po. Compressor po. Ayan po yung pinaka-tornilyo ng compressor. Bali nahigpitan na po natin yan. Yan po yung pinaka nut lang po yan. Bali nakapatong lang po yung pinaka compressor line po niya sa ibabaw. Bali 2 piraso po yan. Papuntang evaporator po itong may baso na yan. Nakikita po ninyo yung baso yan. Papuntang evaporator po yan. Yung papunta niya. Ayan po. Yan linya yung papuntang evaporator. Yan po sa loob po niyang ngayon. Yan po yung evaporator. Ayan po. Bali expansion valve po itong ito. Expansion valve po itong kinakabitan itong pinaka-linya po ng sa compressor ng aircon. Ayan po. Tapos dito po sa condenser ay kabitan rin po natin. Ayan na. Ayan. Ayan po. Kabitan po natin pa po. Ayan po. Kita po. Ayan, kabitan po natin yan. Higpitan po rin yan. Bali dito po nagtatagas. Kaya po doon sa dito po sa may baba. Bali po dito. Dito po nagtatagas sa akin. Ayan. Bali kabit na po natin itong sakit sa sakit ng AC pressure switch. Yan po. Kapag nag-yellow po yung pinakalinya ng compressor nyo, nag-yellow po ang linya ng compressor, bali yan po yung nagiging problema. Yan po yung problema. Kaya wala kabit na po natin. Bali, naikabit na rin po natin ito sa radiator. Ayan po. Ayan. Naikabit na po natin ito sa tornilyo. Dado po sa kabila. Ayan. Doon yun. Bali, 3 sila po yung dalawa. Tsaka gis po doon sa may bandang ibaba. Ayun ngayon. Sa may pinaka-bracket po lang ng ano yan. Sa condenser. Tsaka po ito. Ayan. Naikabit na rin po natin. Balik, kumpletuhin na lang po natin. Tinanggal po natin itong air duct dito sa filter. Yan, filter. Kumpletuhin na po natin. Hello guys, bali magsali na po tayo ng coolant dito. Ito po yung coolant namin dito yung ginagamit. Bali, Sidelco po. Engine protector coolant po. Ayan po. Bali, ito po yung part number. 193 50 990. Ayan po yung part number. Ito po yung coolant na ginagamit namin dito. Sali na po natin dito. Bali, bukas pa po yung radiator dito. Ayan po. Bukas pa po yan. Pag nagsasali po tayo ng binubuksan ko po ito. Tsaka po itong breather dito. Para po makasingaw yung hangin habang pumapasok po yung coolant tsaka tubig. Ayan po. Salinan po natin.
Bali, isang galon po itong ilalagay natin dito. Kaya po, dadagdagan na lang po natin ng tubig. Yung kakulangan po nung sa isang galon nito. Bali, tubig na po yung ating idadagdag. Wala pa rin naman tatagas yun dun sa radiator. Sa radiator niya wala pa rin po tatagas niya. Po mga 3 po yung inilalagay namin dito. So yun na po, uli natin ng tubig. Tubig naman. Ito po yung pambanto dyan. Tubig na. Kung may sumerita po doon sa sarana, ikakabita po natin yung hose. Para po mag-bleed po, makasingaw. Kasi kung may takip po yan, ito tumulo na po. Ayan po. Bali tumulo na po yan. Ayan na. Ayan po, tumutulo na po. Sarahan ko na po yan. Pinasok na po natin yung hose sa radiator. Ayan, kapitan po natin. Ayan po guys, bali kapitan po natin itong hose. Ayan na. Kapitan po natin. Dito po tayo ulit pumunta. Balik po tayo dito. Masalinan po natin. At ito po naman breather itong. At dito po naman sa breather na ito. Dito po naman tayo mag ayun na. Itong breather naman po ito. Pag may lumabas po dyan na na solid na tubig, saka po natin sasalan yan. Tapos sinasalinan natin po dito. Nakikita po ninyo may hangin. May hangin po yung pinakaano niya. Pag solid na po yung lumalabas dyan, parang saka po natin sasasan na. Ayan. Ayan po. Solid na po. Solid na po nalabas, kaya po takpan na po natin. Ganun lang po yan. Ganun po lang ako maglagay ng kulang. Para konting bleed na lang. Para konting start na lang po. Para may bleed yung sasakyan. Para wala na pong hangin na lumalak ng nagsisirculate sa loob ng makina. At may labas dito sa reservoir. Pag in-start po natin yung makina. Ayan po. Kapitan lang po natin itong pinaka-clamp na ito. Yan po guys, bali in-start na po natin yung makina. Yan po, in-start. I-start po yung makina yan. Bleed po natin mga after mga 5 minutes po. Bago po natin lamnan ng preyon at i-vacuum itong aircon nya. Silipin po natin kung may mga leak. Silipin po natin kung may leak. Naman. Kabila. Sa kabila naman. Ito kasi yung ni-repair. Pinalta ng pop ng plastic. Ito ipinalit ko. Ito ko pinaltan yan. Wala naman leak. Ayan po. Bali, mga 5 minutes po nating paanda rin ng ganito. Nang wala pong takip. Wala pong takip na reservoir. Ang reservoir. Para lahat po ng hangin may labas po. Bago po natin takpan. Ayan po. Antayin nyo na lang po kung abangan nyo lang yung obserbahan po natin muna. I-bleed po natin itong kanyang reservoir tank o radiator. Ayan po.
Yan po guys, bali kinabit na po natin itong pinaka-linya ng manifold gauge. Yan po yung manifold gauge na sinata. Ayan po. Yung low side, kinabit na po natin dyan sa lagayan. Tapos ito po yung pinaka-vacuum pump natin. Ayan po yung vacuum pump. Yan po, i-vacuum po natin ng 15 minutes bago po natin lagyan ng preyon. Ayan po, saksak po natin dito. Ayan po, gumagana na po yung ating vacuum. 15 minutes lang po yan. Buksan po natin. Kasi pag sinaraduhan po, iba po magiging tunog yan. Yung nakasarado po. Sarado po. Ganyan po yung tunog. So pag bunoksan po natin para mahigo po lahat ng mga hangin sa loob. Ganyan po nagiging tunog. Ganyan po. Ganyan po. Maghintay po tayo ng 15 minutes po. Bali, nakapatay po itong makina. Vacuum po natin. 15 minutes po ating hintayin. Sira na po ito eh. Bali, winilding na lang po yan. Ito po yung ginagamit para makita mo yung pressure ng inyong preyon sa linya po ng ating mga sasakyan. Sa aircon po Ito po yung tinatawag na high side. Yan po. Hindi po natin ikinapit ito. Kumaya pa po. I-vacuum po muna natin ng 15 minutes. Sa po natin lagyan ng langis. Kunting langis po ang ilalagay natin. Yung nakaraan po, hindi na po natin na-videohan kasi nagmamadali po tayo. Kasi pauwi po tayo nun. Kaya hindi na po natin binidyohan. Hintayin na lang po kayo ng after 15 minutes po. Balikan po natin. Guys, bali maglagay po tayo ng refrigerant oil po. Bali ito po yung ating ilalaman. Maliit lang po itong buting to. Maliit lang po yan. Pero pag sa video po malaking kunting na. Bali maglagay lang po tayo ng mga kalahati, mga kulang-kulang kalahati po yan. Hindi po natin ubusin to. Salin po natin ng konti. Bali maglagay lang po tayo ng konti. Ayan po. Bali ito po yung ating ilalagay sa compressor. Sa loob po ng pagkatapos po natin i-vacuum, sa pasisip-sip po natin itong dito sa hose na ito. Itong hose. Bali so lang natin doon tayo at matuubos na po. Naka 5 minutes na po tayo. Dali 15 minutes po itong pag-vacuum natin. Ayun. Abang na lang po. Ito nga po pala yung manifold gauge. Bali dito, ito pong asol na to. Dito po natin ikakabit. At ito pong linya ng dilaw. Ito pong linya ng dilaw. Dito po natin ilalagay sa preyon. Ayan po yung preyon. Bali, ito pong gagawin natin na Chevrolet Tahoe 2018 model po. Ayan po yung kanyang makina. 5.3 liters po yan, yung makina ngayon. Ayan po yung pinaka lagayan ng preyon sa low side. Ito po naman yung sa high side. Yung nakikita po ninyo sa high side. Yan po yung sa high side naman. Ito yung sa low side. Maliit po yung sa low side. Medyo malaki po yung sa high side. Pero maliit po yung pinaka high side. Pinaka pipe.
Bali, tapos na po natin i-bleed itong makina. Kaya sinalina na po natin ng Freon, ng binacuum na po natin. Binacuum na po natin. Ayan po. Ayan po guys, 10 minutes na po tayo. Bale, 10 minutes na po itong pagbabacuum natin. Pinatong na po natin dito kasi hindi natin ng tela. Hindi magasgas. After 5 minutes po natin i-vacuum. 5 minutes na lang po. Ayan na po guys. Bali 3 minutes na lang po ang ating iintayin para lagyan po natin lalangis at malagyan na po natin ng Freon. Bali ito pong asol na to. Dito po natin ikakabit. Ayan po, dito po natin ikakabit. Napakalaking bagay po pag binabacuum po natin para natatanggal po yung mga hangin sa loob ng ating linya, ng ating aircon. Kasi kung mayroon pong hangin yan, medyo mahihirapan po yung compressor. Kailangan po natin lagyan itong langis kasi natapon po yung mga langis niya sa linya. Yung pinuntan po natin ng compressor hose line. Bali nagtagas po dyan dito sa ilalim. Nasa ilalim po yung linya niya. Hindi na po natin makita. Nandiyan po sa ilalim. Yan po guys. Bali kabit po natin itong dilaw. Ikabit po natin dito. Ayan. Kabit po natin dito sa pinakabunga nga po pinakangusok po ng Freon. Sa gitna po yung kailangan natin. Yan, yung gitna na yan. Diyan po inihalag. Diyan po tayo nagsasali ng Freon. Yan po kakailanganin natin. Ako po pag nagsasalin po ng Freon, tinataob ko po. Kasi mas maganda po yung nakataob kaysa nakatihaya. Kasi may nagsasabi po na sa gas po yung ating pero para sa akin po mas maganda po yung liquid po yung ipapasok natin. Mas malamig po yun. So depende po sa inyo kung ano pong gusto po ninyo. Pero kahit alin po naman po yung doon. Medyo para sa akin mas maganda po yung nakataob. Para liquid po yung pumapasok sa linya po ng ating compressor. Ayan po. Bali tataob na po natin dyan. Ayan po. Bubuksan po natin iyan. Yan po, bubuksan po natin. Tapos saka po natin itataw. Saka po natin itataw dito. Safety. Tawag na po yan. Bukas na po yung Freon yan. Bago po natin pasingawin dito.
Pag magsasalin po kayo ng ano, pasingawin nyo po muna dito. Pag may lumabas na pong ganyan, okay na po yun. Ayan na po. Bali, tapos na po yung 15 minutes po natin. Tanggalin na po natin. Patayin na po natin itong vacuum. Ayan. Patayin na po natin. Hugutin na po natin. Ayan po. Ayan. Ayan po guys. Bali, tanggalin na po natin dito sa linya. Ayan. Ayan po. Naka 15 minutes na po tayo. Bali, pinutol-putol ko na lang po itong video. Ayan po. Bali, ipapasok na lang po natin dyan. At higupin na po yan. Bali, salinan po natin hanggang sa 100. Ayan po guys. Bali, bigyan po natin ng 90. Unti-unti lang po yung pag-isalin natin. 90. Benta na po. Ayun po nakikita na po ninyo. 90 na po. Bago po natin i-start yung makina. Ayun po guys. Bali, start po natin itong makina. Saka po natin itong switch. Ito po yung switch ng AC. Ito po sa blower. Ayun po natin kalahati. Bali, kalahati po natin yung palit. AC. Kaya po nakapindot po yung ilaw niya kasi pag ginanyan mo, naka-off yan, hindi po gagana yung compressor. Bali, kailangan po natin pailawin niya para po ng kuryente daw sa magnetic clutch. Ayan, malamig-lamig na. Tingnan po natin ang pressure. Yan po natin pressure. Ayan, nasa 30. Nasa 30 po natin. Nasa 30 po. Ayan po, nasa 30. Magana po yung compressor. Ayan. Umiikot po yung compressor. Tingnan po natin kung malamig. Ayan. Nasa 35. Pasingawin po natin muna. Malabas mo yung ibang natitirang hangin. Tapos natin lagyan ulit ng hanggang sa 30 hanggang 40 po. Malamig na po. Ayan, 40. Yung 40 na po ating lalagay. Obserbahan na lang po natin kung lalamig siya. Ayan po guys, malamig na po itong aircon. Bali, nilagyan po natin ng 40 yung pressure po sa manifold gauge. Ayan po, malamig na po. Sobrang lamig na po. Ayan po. Ayan po guys, sobrang lamig na po. Malamig na po itong aircon natin. Ayan po, malamig na po. Malamig na po ang aircon. Ayan. Ayan. Silipin po natin sa labas. Ayan, malamig na rin po itong linya niya dito. Obserbahan na lang po natin itong sasakyan na ito. Ayan po guys, bali natapos na po natin lahat. Bali nalagyan na po natin ng freon. Naikabit na po natin itong radiator. Ayan. Ito po. Itong radiator po at nalagyan po na rin natin yung coolant. Na-bleed na rin po natin to.
Pa-start na po natin. Wala na pong hangin na lumalabas. Bali, tapos na po itong sasakyan na to. Ayan. Bali, change oil na rin po natin yung sasakyan na to para maganda yung kondisyon ng makina niya. Ayan. Ayan po, tapos na po ito. Bali, bigay na po natin dun sa user. Hugasan na lang po natin itong sasakyan na ito. Hugasan na lang po. Ayan. Bali, hanggang dito na lang po itong video ito at maraming salamat po sa lahat ng nanood at nag-subscribe sa YouTube channel ko. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, please pakisubscribe na lang po at huwag niyo pong kalimutang i-hit ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Bye-bye!